Ang pelikula ay nagsisimula sa pagpapakilala ng ating bida, si Elizabeth Sparkle. Siya ay isang 50 taong gulang na aktres na nagtagumpay sa kanyang larangan at nakatanggap pa ng isang Oscar. Gayunpaman, unti-unti nang natatapos ang kanyang kasikatan dahil hindi na niya taglay ang dating kabataang alindog. Sa kabila ng kanyang edad, si Elizabeth ay nasa magandang pangangatawan pa rin at kasalukuyang nag-ho-host ng isang sikat na morning aerobics program. Isang araw, pagkatapos ng kanyang programa, nais sanang magbanyo ni Elizabeth ngunit natuklasan niyang sira ang restroom ng mga babae. Dahil desperado na siya, palihim siyang pumasok sa banyo ng mga lalaki at pumasok sa isang cubicle. Habang naroon, aksidenteng narinig ni Elizabeth ang kanyang producer na si Harvey na pumasok at may kausap sa telepono. Narinig niyang sinisiraan siya ni Harvey. Sinasabing mukha na siyang lola at kailangan na siyang palitan ng mas batang babae. Nabigla at labis na nadismaya ang ating bida sa narinig. Makalipas ang ilang sandali, nagkita sina Elizabeth at Harvey para sa tanghalian, kung saan malaswang pinipilit ni Harvey na kainin ang hipon. Habang nag-uusap sila, ipinahayag niya na kailangan niyang ibigay sa audience ang kanilang nais at binanggit na balak niyang tanggalin si Elizabeth. Labis itong dinamdam ni Elizabeth at umalis siya nang walang sinabi. Pauwi, napansin niyang tinatanggal na ng mga manggagawa ang billboard na may larawan niya. Sa sobrang sama ng loob, nawalan siya ng atensyon sa pagmamaneho at nabangga ang kanyang sasakyan. Ilang sandali pagkatapos, nagising si Elizabeth sa ospital nang walang matinding pinsala. Sinabi ng doktor sa kanya na tagahanga siya ng kanyang asawa, ngunit hindi na napigilan ng nabigong aktres ang mapaluha. Napansin ito ng isang batang lalaki at gwapong nurse na lumapit upang siya'y aliwin. Sinuri niya ang likod ni Elizabeth nang may interes at bamulong na isa siyang magandang kandidato. Pagkatapos, ibinalik nito ang kanyang jacket at siniguro sa kanya na maayos siya. Sa sandaling yon, napansin ni Elizabeth ang kakaibang birthmark sa kamay ng nurse. Pagkalabas niya sa ospital, natagpuan ni Elizabeth ang isang USB drive sa kanyang jacket kasama ang isang tala na may nakasulat na, "Binago nito ang buhay ko." Pag-uwi, ikinabat niya ang USB sa kanyang TV at lumabas ang isang patalastas para sa isang produktong tinatawag na The Substance. Ipinapangako ng produkto na makakalikha ng isang perpektong clone ng isang tao, isang mas bata at pinabuting bersyon. Sinasabi sa patalastas na pareho pa rin sila ng pagkatao, at kailangan nilang magpalitan ng anyo sa pagitan ng kanilang batang at nakatatandang sarili tuwing ika-7 araw. Sa simula, inakala ni Elizabeth na katawa-tawa ang ideya at itinapon ang USB drive sa basurahan. Ngunit, matapos pag-isipan ng mabuti, kinuha niya ito muli at tinawagan ang numero sa likod. Sinagot siya ng isang operator, at sinabi ni Elizabeth na nais niyang mag-order ng The Substance. Itinanong ng lalaki ang kanyang address na kanyang ibinigay ng may pag-aalangan. Matapos nito, binigay ng operator ang isang address at bigla siyang binabaan ng telepono, na nag-iwan kay Elizabeth ng kalituhan. Kinabukasan, natanggap ni Elizabeth ang isang keycard na may numerong 503 sa kanyang sulat. Agad siyang nagtungo sa address na ibinigay ng operator at narating ang isang madilim na eskinita sa isang kaina-hinalang lugar. Gamit ang keycard, binuksan niya ang gate at pumasok sa isang malinis na silid na puno ng mga locker. Binuksan niya ang locker na may label na 503 at kinuha ang package sa loob. Pag-uwi, nagmamadaling binuksan ni Elizabeth ang package. Sa loob, nakita niya ang mga sangkap na maayos na nakapak, kabilang ang isang activator, stabilizer, isang switch kit, at pagkain para sa parehong bersyon. May mga instruksyon din na nagsasaad na ang stabilizer ay kailangang gamitin araw-araw at kunin mula sa pangunahing tao. Pinaka-importante, kailangang magpalit ang dalawa ng anyo tuwing ika-7 araw nang walang labis, at palaging tandaan na sila ay iisang tao lamang. Sunod, nagtungo si Elizabeth sa banyo at itinurok sa sarili ang berdeng likido, na siyang activator. Dahil dito, naghiwalay ang kanyang mga pupil at napadaing siya sa sakit habang nagsisimulang maghiwa ang kanyang likod. Nawala ng malay si Elizabeth, at nakita natin ang isang buong tao na lumilitaw mula sa kanyang likod. Isa itong mas bata at kaakit-akit na bersyon ni Elizabeth. Tila alam niya ang nangyayari, kaya't mabilis niyang tinahi ang likod ng nakatatandang Elizabeth. Pagkatapos nito, habang naliligo ang batang babae, nakaramdam siya ng pagkahilo at nagkaroon din ng nosebleed. Napagtanto niyang kailangan niyang sundin ang mga tagubilin kung hindi ay mamamatay siya, kaya't mabilis siyang kumuha ng stabilizer fluid mula sa gulugad ni Elizabeth at itinurok ito sa kanya, dahilan upang siya'y muling maginhawahan. Kinabukasan, napansin ng batang babae ang isang ad sa pahayagan na inilagay ni Harvey, na naghahanap ng mga bata at kaakit-akit na babae. Nagpasya siyang subukan ito at dumating sa audition na nakasuot ng swimsuit. Dito, nagbigay siya ng kahangahangang performance at ipinakilala ang sarili bilang Sue, na ikinatuwa ng mga hurado. Kaagad na nakuha ng batang babae ang pansin ni Harvey.
na tila nabighani sa kanyang kagandahan at kinuhang host para sa aerobics show. Sinabi ni Soo na hindi siya makakapagtrabaho bawat linggo dahil kailangan niyang alagaan ang kanyang may sakit na ina, ngunit dahil ayaw siyang pakawala ng Many-Okis na producer, pumayag ito na mag-adjust sa kanyang schedule. Kinabukasan, si Soo ay may photoshoot, at matapos nito, makikita ang kanyang mga larawan sa mga billboard sa lansangan. Ginugol niya ang natitirang linggo sa pag-eensayo at pagbabago ng kanyang wardrobe. Subalit mabilis na lumipas ang linggo, at ayon sa mga patakaran, kailangan nilang magpalitan ng katawan. Kaya't nagtungo siya sa banyo at ginamit ang switching kit upang magpalitan ng kamalayan kay Elizabeth. Ilang sandali pagkatapos, nawala ng malay si Soo habang muling nagising si Elizabeth. Sa umpisa, nalito ang nakatatandang babae nang makita ang estrangherang babae, ngunit agad niyang napagtanto na ito ang kanyang mas batang bersyon. Kinabukasan, pumunta si Elizabeth sa trabaho, ngunit sinabi sa kanya ni Harvey na siya ay pinalitan na. Bagamat nabigla ang babae, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa nang malamang si Soo ang kanyang kapalit. Matapos nito, naging walang sigla ang kanyang mga araw, at ginugol niya ang kanyang oras sa pag-schedule ng paglipat, panunood ng TV, at pagkuha ng refill kit ng substansya para sa susunod na linggo. Halos tila nawala na si Elizabeth ng gana sa buhay, at tanging kasikatan na lamang ang kanyang iniintindi. Matapos ang isang linggo, nagising si Soo na puno ng kasiyahan. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa photoshoots at paglabas sa mga malalaking komersyal. Isang araw, dinala ni Soo ang isang batang lalaki sa bahay, at naghalikan sila sa sala. Gayunpaman, habang nangyayari ito, bigla siyang nakaranas ng nosebleed at naalala na oras na para magpalitan ng katawan. Sa kabila ng kasiyahan, nagpunta siya sa banyo at lumapit sa walang malay na si Elizabeth. Kinuha niya ang stabilizing tube at muling kumuha ng likido mula sa katawan nito nang hindi iniisip ang maaaring maging epekto. Muli siyang nakaramdam ng ginhawa at bumalik upang ipagpatuloy ang kasiyahan kasama ang binata. Kinabukasan, nagising si Elizabeth at labis na natakot nang makita ang isa niyang daliri na nabubulok. Agad siyang tumawag sa operator at sinabing inabuso ni Soo ang kanyang oras kaya't nabubulok na ang kanyang daliri. Tinanong niya kung paano ito maayos, ngunit sumagot ang lalaki na dapat nilang sundin ang mga patakaran at igalang ang pagpalit ng katawan. Sinabi nito na wala ng paraan para ayusin ang kanyang daliri at pinaalalahanan silang maging mas maingat sa susunod. Hapon na nang nagtungo si Elizabeth sa isang coffee shop, kung saan may isang matandang lalaki na nakatitig sa kanya. Napansin niyang mayroon din itong birthmark sa kamay gaya ng nurse na nag-asikaso sa kanya sa ospital. Ilang sandali pa, may nahulog na mga gamit mula sa bulsa ng lalaki, at nakita ni Elizabeth ang isang keycard na may markang 203, nakamukha ng kanyang sariling keycard. Napagtanto niyang ang nurse sa ospital ay, sa katunayan, ang matandang lalaking ito. Casual na nagtanong ang lalaki kung kumusta siya, at sumagot si Elizabeth na siya ay maayos. Ibinunyag ng lalaki na darating ang panahon na ang kanilang mga alternatibong bersyon ay magsisimulang kainin sila, at magiging mas mahirap alalahanin kung sino ang tunay na may karapatang mabuhay. Tinanong niya si Elizabeth kung nagsimula na bang kainin siya ng kanyang mas batang bersyon. Ngunit natakot si Elizabeth na sumagot at mabilis na umalis sa kafe. Sa mga sumunod na linggo, mabilis na sumikat si Soo at naging numero 1 bituin ng bansa. Isang araw, sinabi sa kanya ni Harvey na mula nang siya ay sumali sa programa, ang kanilang ratings ay mabilis na tumataas, kaya gusto ng TV channel na siya ang mag-host ng New Year's program sa loob ng ilang buwan. Labis na natuwa si Soo sa pagkakataon at handa siyang gawin ang lahat para matiyak ito. Dahil dito, sinimulan niyang kumuha ng mas maraming spinal fluid mula kay Elizabeth. Nagdulot ito ng mabilis na pagtanda ni Elizabeth. Nagsimulang mabulok ang karamihan sa kanyang katawan. Nalalagas ang kanyang buhok at ngipin, at mukhang mahigit isang siglo na ang tanda. Sinubukan niyang magreklamo sa operator, ngunit sinabi nitong sila na ang bahala sa kanilang problema. Sinabi rin ng lalaki na maaari siyang huminto sa kahit anong oras. Ngunit ayaw din ni Elizabeth isuko ang napakagandang ikalawang bersyon ng kanyang sarili. Sa mga sumunod na linggo, napadalas ang pag-inom at labis na pagkain ni Elizabeth sa kanyang mga oras ng kamalayan. Nagreklamo si Soo sa operator tungkol sa mga gawin ng matandang babae habang siya naman ay nagtatrabaho ng mabuti buong linggo. Sabi niya na kailangan niya ng mas mahabang oras para sa sarili. Ngunit muli siyang pinaalalahanan ng lalaki na dapat nilang igalang ang balanse at na kahit may dalawang katawan sila, iisa pa rin silang tao. Isang araw, tinuluyan ni Soo ang kanyang plano at kumuha ng malaking dami ng likido mula kay Elizabeth. Maingat niyang iniimbak ito sa ilang tubo at nagpa siya na ipagpaliban ang paglipat ng katawan ng mas matagal. Sa susunod na eksena, 3 buwan ang lumipas, at kasama niya ang kanyang nobyo sa apartment. Sa wakas,
Ang matagal na niyang inaasahang New Year's program ay magaganap na kinabukasan. Sa kritikal na sandaling ito, nagkaroon si Sue ng nosebleed at nakaramdam ng matinding pagkahilo. Sinubukan niyang magturok ng likido ngunit natuklasan niyang wala na siyang natitira. Sa pagkataranta, tinawagan ni Sue ang operator at nagmakaawa para sa karagdagang likido. Gayunpaman, sinabi ng lalaki na si Elizabeth lamang ang pinagkukunan, at kailangan nilang magpalit ng katawan upang maipagpatuloy ang supply. Ipinaliwanag ni Sue na may mahalaga siyang kaganapan bukas, ngunit binaliwala ito ng operator at ibinaba ang telepono. Sa huling natitirang lakas niya, gumapang si Sue papuntang banyo upang simulan ang proseso ng pagpapalit ng katawan. Samantala, narinig ng kanyang nobyo ang ingay mula sa labas at nagtanong kung ayos lang siya. Sa mga oras na ito, nagising na si Elizabeth, na ngayon isa ng grotesque na nilalang na may malaking umbok sa likod. Sinigawan niya ang lalaki na umalis sa kanyang apartment. At sa sobrang takot sa nakakatakot na boses, tumakbo ang lalaki palayo. Pagkatapos, tumingin si Elizabeth sa salamin at nasindak sa kanyang nakakasindak na anyo. Agad siyang tumawag sa operator at sinabing gusto na niyang tapusin ang karanasan. Sinagot siya ng lalaki na ipapadala nila ang termination kit sa kanyang locker. Saka binaba ang telepono. Kinaumagahan, nagtungo si Elizabeth sa locker room at kinuha ang huling batch. Pag-uwi niya, hinayla niya ang walang malay na katawan ni Sue papunta sa sala. Binuksan niya ang pakete at inihanda ang termination fluid upang iturok sa batang babae. Ngunit ilang sandali pa, napansin niya ang isang bouquet na ipinadala para kay Sue, kasama ang isang note na bumabati ng good luck para sa gabing yon. Naramdaman niyang mabigat ang kanyang kalooban, kaya nagbago ang kanyang isip at sinubukang buhayin ang babae. Sa mga sandaling yon, nagising si Sue, at dahil sa kalahating itinusok na termination serum, nagkaroon ng glitch na nagdulot ng sabay nilang pagkamalay. Napansin ni Sue ang kalahating laman na serum at agad na naisip kung ano ang plano ni Elizabeth. Sa galit, inatake niya ang matandang babae ng buong puwersa, matapos ang matagal at marahas na labanan. Sa huli, nagtagumpay si Sue at napatay si Elizabeth. Pagkatapos nito, naghanda siya para sa kanyang malaking gabi nang walang naramdamang pagsisisi o konsensya. Sa gabi, dumalo siya sa New Year's Eve performance na nakasuot ng magarang gown. Tila perpekto ang lahat, ngunit wala siyang stabilizer fluid na kailangan upang mapanatili ang kanyang kondisyon. Dahil dito, nagsimulang makaramdam ng matinding pagkakasakit si Sue. Tumakbo siya sa banyo kung saan laking gulat niyang nakita na nagsisimulang malagas ang kanyang mga ngipin. Sinubukan niyang hindi pansinin ito dahil ito ang pinakamahalagang gabi ng kanyang buhay. Ngunit habang nasa elevator, napansin niyang natanggal ang kanyang mga kuko, at bigla ring natanggal ang kanyang tenga. Sa takot, tumakbo si Sue pauwi, kung saan natagpuan niya ang natitirang activator serum na ginamit ni Elizabeth upang likhain siya. Dahil mahalaga ang gabing ito sa kanya, tinurukan niya ang sarili nito. Naniniwalang makakatulong ito upang makalikha ng isa pang batang katawan. Biglang nawala ng malay si Sue sa sakit, ngunit sa halip na isang maganda at batang katawan, isang kakaibang masa ng laman ang lumitaw mula sa kanyang likod. Ang mutated na nilalang na ito, na tinatawag na Monstro Elisaso, ay isang kakilakilabot na halo ng mga katangian ni na Elizabeth at Sue. Nakakatakot ang hitsura nito, may maraming mata at mga braso, at pati ang mukha ni Elizabeth ay lumilitaw sa likod nito. Sa kabila ng kanyang kondisyon, nagpa siya si Elisaso na dumalo sa event at isinuot ang gown na suot ni Sue. Pinutol niya ang mukha ni Elizabeth mula sa higanteng portrait, naglagay ng lipstick dito, at sinuot ito bilang maskara upang takpan ang kanyang sariling mukha. Sunod, itinusok niya ang mga hako na diamante sa kanyang sirang balat at inayos ang kanyang buhok, na halos ilang hibla na lang ang natira. Nasiyahan siya sa kanyang hitsura, kaya't nagmamadali siyang nagtungo sa event, handang mag-host ng New Year's Eve celebration. Sa sumunod na eksena, nasa event na kung saan lahat ay sabik na naghihintay sa pagdating ni Sue. Ngunit sa halip na siya, isang nakakatakot na nilalang ang lumitaw na suot ang mukha ni Elizabeth bilang maskara, na nag-iwan sa lahat ng tulalang tulala. Gayunpaman, nagsimula siyang magsalita sa audience, ngunit hindi nagtagal, nalaglag ang maskara niya. Nang makita ng mga tao ang kanyang nakakasindak na mukha, nagkagulo ang lahat at sinimulan siyang tawaging halimaw. Karamihan sa kanila ay tumakbo sa takot, ngunit may isang lalaking may dalang baseball bat at pinalo ang ulo ni Elisaso, dahilan upang sumabog ito. Isang bukal ng dugo ang tumalsik mula dito at nabasa ang karamihan ng mga tao sa audience. Ngunit kahit na siya ay na-decapitate, muli siyang nabuo at nag-transform sa mas masaklap na anyo. Sa huling eksena, ang naputol-putol na katawan ni Elisaso ay nakatakas mula sa teatro. Pagkalabas niya sa kalye, biglang sumabog ang buong katawan niya. Ang mukha ni Elizabeth ay humiwalay mula sa pagkawasak ngunit patuloy pa rin itong gumagapang. Sa huli, natagpuan nito ang pahingahan nito sa star ni Elizabeth Sparkle sa Hollywood Walk of Fame.
Habang nakatingin siya sa kalangitan sa gabi, naalala niya ang kanyang mga araw ng kasikatan bago siya tuluyang natunaw. Kinaumagahan, matapos linisin ng isang street sweeper ang natirang gulo, tanging ang basag at kupas na bituin na lang ang naiwan kay Elizabeth.